Ito, Mabsat, Miguel Bishot. Nandito pa rin tayo kay Attorney Enzo Recto, Mabsat, no? Attorney Enzo Recto at Attorney Calleja tungkol kung dapat ba o hindi na isa lang si La Chica at saka si Madriaga, kasi ito talaga, Mabsat, no? Kapag parang nangyari kay Gina Acosta, nako po, na nahuli sa kanyang bunganga, nilaglag ulit si Sara. Ngayon, ipapatawag ba itong si Colonel La Chica ang siyang nag-distribute ng 125 million? At yung sinasabi ni Madriaga sa House na, hindi, isang araw ko lang dinistribute yung 125 million. Pakinggan natin si Attorney Enzo at saka si Attorney Calleja. Alright, pasok, Attorney. Here we go. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ay di ba halos patapos na yung direct examination? Kasi ang pinaka-importante naman doon yung yun nga mapabanggit masabi uli ni Gina Acosta yung sinabi niya sa hearing sa House. Tama. Masabi niya ulit dito na sa court na talagang si Sara ang nagsabi sa kanya. Kaya sinunod niya lang. O ngayon, di syempre papasok ngayon yung cross-examination ng defense. Dapat nila yan, makabawi sila. 'Di ba? Ang purpose ng cross makarecover. Kasi medyo damaging talaga sa kanila yon. Ay sa tingin mo, paano kaya babawi ang defense doon? Kasi sa cross-examination. Una-una, Panyero, hindi ko ata bibigyan ng pointers yung depensa. Baka matuto pa sa atin. Pero sa tingin mo ba, may paraan pa para makarecover? Ito, Panyero, mahirap na. Ito ang diferensya. Ito na naman, papasok tayo sa hostile witness kasi ito. Usually, sa cross-examination, Panyero, alam mo yan, the first thing is you have two things na lalabanan mo discredit the documentary or object evidence, and number two, discredit the witness. Di ba? Tula yan. So, paano mo i-discredit ang witness? Testigo mo ito. Kasi nga, sa kanila yun. Kanila yan eh. Pag discredit mo yan, papaliktad din sa kanila. Di ba? It would not benefit them if they discredit this because tao nila yan. Number one. Number two, paano mo i-discredit? The document speaks for itself. Di ba? Yung mga acknowledgement receipt, yung mga dokumento na sina Andilim, etc. Dokumento nila yan eh. Sinabit nila yung dokumento na yan sa COA. Di ba? Maalala mo. So how can you now discredit that document? May paraan. Meron ako talagang sasabihin. Pero hindi mo sasabihin. Pero hindi ko sasabihin. Kasi may nagtanong na rin sa akin yan. Kung ikaw ang defense, paano mo sasabihin? Alam mo, sagot ko, Panyero. Tatanggapin ko ba kung ako'y kukunin ng defense lawyer? Yun muna ang tanong. Bago ko sasabihin ko ano. May depensa ako dyan. Pero tatanggapin ko ba? Ang sagot ko, sorry na lang po. Hindi po. Kasi hindi ko gusto si VP Sara, hindi ako na may personal, pero hindi ako naniniwala doon sa ebidensya nila. Ako naman sumusunod lang sa ebidensya. So, paano ako magtatanggol kung hindi ako naniniwala doon sa ebidensya nila? Although, sabi ko nga, two sides of a coin palagi yan. Meron niyang left, meron niyang right. So, nasa sa kanila na po yan kung paano nila ipaliliwanag yung kanilang posisyon. Pero napakahirap talaga ng sitwasyon ng defense dyan. Panyero? Opo, sabi ko nga, Panyero, paano mo nga, unang-una, paano mo sisirain yung credibility ng depensa, ng testigo? Testigo mo yan. So, kung masira mo man yan, magbabackfire You don't have to work in America to get paid in US dollars. With Wise, you can get your own US account details right here in the Philippines. Diba? How can you now say that he is credible na yung sinabi niya, sinira mo yung credibility niya mismo. Diba? And as I said, how can you destroy the document if those documents came from you? And alam natin,
Ang tao pwede magsinungaling. Ang testigo pwede magsinungaling. Pero ang dokumento, hindi nagsisinungaling. Ang object and documentary evidence does not tell a lie. Diba? Ang sabi nga nila, the best evidence is the document itself. Diba? Sinasabi nila yan. Kaya pag nagtatanong sila sa dokumento, biglang nag-object yung bata. Sir, bakit patatanungin yan? It's in the document. The best evidence is the document. Nandyan na yan. Diba? So, meron silang mga ganon. So, paano nila ngayon kukontrahin ang mismong dokumento nila? Ito, Panyero Hawi, tanungin kita. Di ba nabanggit ni Gina Acosta na pagka-encash niya, kaagad-agad tinawagan niya si Cornelia Chica. Tapos tinanong siya ni Atty. Ligutan doon sa part na yon, bakit mo pa kinuntak si Cornelia Chica? Sabi niya, ayun po kasi ang utos ng aming head of office. Ni BP Sara. Ng head of agency, si BP Sara, na ibigay nga kay La Chica. So sa tingin mo ba, dapat bang ipatawag ng prosecution si Cornelia Chica? Ikaw, anong opinion? Makakalinaw yon kasi ang sabi nila, sila Chica ang nag-implement. So ang tanong doon, kuha niya ang tanong lang doon simple, ang pagkakuha mo ng 125 times 4, so 500. Admin VMP, at saka yung 37.5 ng DepEd, saan mo dinala? Kay nino mo binayad? Siguro siya magpapaliwanag. Totoo ba si Piatos? Totoo ba si Andilip? Di ba? Ikaw ba ang nagbigay? Ikaw ba ang mga nagbigay kay Piatos? Kasi ang lumabas doon, siya na yung naging disbursing officer. Oo, pero delikado rin yan. Kaya nga, iisipin dapat ng prosecution niya kung tatawagin nila sila Chica dahil... bakit nga pala nagdadalawang isip ang prosecution? Hindi daw sila makadecide pa kung ipapatawag. Kasi hostile witness na naman yan. Hindi natin alam kung ano ang sasabihin niya. Kasi isipin mo, Panyero, not for anything. Kung hindi mo alam ang sasabihin ng testigo, ano ang cardinal rule? Ano ang cardinal rule? Wag mo nang tanungin. Oo. Diba? If you do not know the answer, if you do not know the result, if you are not sure of the answer, if you are not sure of the cooperation, wag mo nang ipatawag. Wag mo nang tanungin. Diba? That's a cardinal rule. So, why would I take a risk? Baka pwedeng tawagin ng depensa, saka mo i-cross-examine. Pwede. Diba? So, because you would have naman a chance if the defense will call. At least alam mo na yung mga sinabi niya. Oo, doon mo makikita. Doon mo malalaman. Diba? Si Madriaga, dapat ba siyang ipatawag ng prosecution o kahit wag na? Sa akin, may posibilidad na ipatawag ni si Madriaga. Ang tanong ko lang, kung mapapaliwanag niya kung saan nagpunta yung 125. Kasi kung ang papaliwanag lang niya yung nakuha sa bangko, nakuha yung cash at naibigay kay La Chica, kung hanggang doon, hindi na kailangan eh. Pero kung papaliwanag niya from La Chica saan napunta, di dapat tawagin siya. Pero kung wala siyang personal knowledge, after La Chica, ang sabi ko, bakit pa ipapatawag? Ang tanong doon, meron ba siyang personal knowledge kung saan napunta yung 125? After na ibigay kay La Chica, yan ang hindi ko natin alam. Siguro siya lang ang makakasagot niyan kung meron siyang personal knowledge. Pero kung ang sasabihin lang niya, yung sinabi ng Land Bank, yung sinabi ng COA, sinabi ni Acosta, walang idadagdag na iba. Kasi matibay na ang pinakita ng Land Bank, COA at ni Acosta. So kumbaga, para sa iyo, Panyero, mahirap mag-risk. Kapwa kay La Chica at sa kay Madriaga, mahirap mag-risk. Mahirap mag-risk unless kako nga may personal knowledge si Madriaga outside of that of Acosta kung saan nabigay ang pera, paano dinistribute ni La Chica yung pera. Kasi may sinasabi, kung naalala ko doon sa house, di ba, nung tinawag siya, may sinabi, may dinala dito, may dinala doon, may 60 million dito, 80 million dito, di ba? Kung yun ay mapapatunayan niya, baka kailangan tawagin siya. Kung yun ay may katotohanan. Depende na lang. Kasi hindi nga natin alam eh. So kung yun ay mapapatunayan niya at siya ay may personal knowledge, then ako, I'm all for that. Pero depende na, makakaalam niya yung prosecution. Pero pwede rin ba na kung hindi ipatawag ng prosecution, ipatawag naman ng defense as hostile witness nila? Pwede naman din yun. That is also a possibility because the defense can also call anybody
as their witness, and if they deem na hindi cooperative, just the same as the prosecution, they can also likewise call that person or that individual as a hostile witness. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Ano sa tingin niyo mga kakabsat? Dapat bang ipatawag si Madriaga at saka si La Chica o si Madriaga lang? Kasi para sa akin, mas okay siguro si Madriaga lang. Kasi total, nagsiwala na siya. Si La Chica, tauhan yan eh. Tauhan niya ng kabila. Malay niyo kung ano yung pwede niyang baligtad din na sagot. But anyway, Mabsat, no? Comment down below na lang kung ano ang inyong masasabi dyan, Mabsat. Alright, Sir Leonardo, break muna tayo. Short topic lang tayo ngayon kasi naghahabol tayo ng ating mga topics. So, pahinga muna ulit tayo. Shout out Sir Leonardo, PMA Sera Force, si Bong T, si Ricardo, si Admin VMP Jovi, at saka sa lahat ng mga dumalaw. Shout out sa inyo, Mabsat. Alright, so break muna tayo. Again, maraming salamat sa 111 live viewers na naiwan. Kita-kits na lang tayo mamaya-maya sa ating next live stream. Maraming salamat. Maestro po signing off. Bye-bye.